So hello mga people, welcome again to our channel for new effective communication lesson. And wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, diretso agad tayo sa warm-up activity natin. So there are two photos, no? Ayan. So, tisin niyo sila ng mabuti. Ayan. So our guide questions, number one, which pair seems friendlier? And napaka-obvious naman ng sagot, di ba? Number two, what clues help you decide? Yan, pinag-iisipan pa ba yan? Di ba? And number three, can people communicate without speaking? Always remember, our bodies often communicate before our words too. Di ba? Ayan. So, siguro naman, kahit hindi tayo makarinig ng ng single word, lahat tayo, di ba? Ang iisipin natin initially, di ba? Yung pares na nag-smile together with eye contact, sila yung mas looking friendlier. Because our brains naturally read facial expressions, 'di ba? Yung posture ng tao kaya nating mabasin kung confident ba siya or not, 'di ba? Kung aloof ba siya or friendly. And yung body language, 'di ba? Napaprocess natin siya ng mas mabilis kahit pa hindi agad nagsasalita yung kausap natin. Kaya nga minsan, 'di ba? Pagpasok pa lang ng teacher sa classroom, agad ng mga students if good mood ba siya, bad shot ba siya, mukha ba siyang magpapa-surprise quiz, mga ganon, di ba? And siguro, ito yung masasabi natin the power of nonverbal communication. We have the tendency to communicate even silent lang tayo. Diba? Kagaya nung nasa picture, a simple smile can make someone feel welcome. Pero pag nag-cross arms na siya ng ganyan, di ba? Tapos samahan pa ng serious face. So, ang mga tao, di ba, will think someone is upset, ganyan, no? Someone is mad, someone is not yet ready to talk, di ba? So yes, ang body natin is basically talking kahit hindi po tayo nag-open ng bibig. So in connection with our discussion today, ang lesson po natin is about nonverbal communication. And what is nonverbal communication ba? These are messages we send and receive without using words. No? Nonverbal communication often conveys more meaning than spoken language, and it plays a vital role in how we connect with others. No? Ang mga key components po ng nonverbal communication ay facial expressions, eye contact, gestures, posture and body language, physical distance or proximity, and meron pang tone of voice and paralanguage, no? Ayan. Sa ibang mga references, madami pa po yung mga yan, no? Pero dito na lang tayo sa mga common, no, na mga pinag-usapang non-verbal communication. Ayan. May mga other terms din or katawagan sa mga yan, no? So for example, the eye contact, tinatawag yung oculesics, mga ganun-ganun, no? Yung body movement, 'di ba? Tinatawag silang kinesics, mga ganyan, no? So, ang non-verbal communication, gaya ng sabi natin kanina, it helps us na to understand and being understood, no? Through our emotions and intentions kahit walang salita, kahit ni isang salita wala, no? Pwede tayong magkaintindihan, diba? So, ang ginagawa kasi ng non-verbal communication, it supports our spoken words. Pang-amplify sila ng emotion, no? Kino-compliment nila yung sinasabi natin para mas mukhang convincing, 'di ba? Ayan. Through nonverbal communication, we are also able to build trust, prevent misunderstandings, 'di ba? At ang pinakamagandang nagagawa ng nonverbal communication, it makes the conversation feel more genuine, 'di ba? Kasi syempre kapag puro salita lang, hindi mo naman nafe-feel minsan yung emotion, 'di ba? But because of this nonverbal communication, when they complement with one another, mas maganda ang resulta ng communication or ng isang conversation dealings, no? Sometimes kasi, di ba, people believe that our actions speak louder than words, no? Ayan. At kasabihan po yun, di ba? Na pinaniniwalaan din naman natin noon pa, no? And it applies until today, di ba? For example, imagine natin yung mga friends natin, sasabihin nila, I'm okay. Pero iba ang sinasabi ng mata nila. Their eyes look watery, di ba? Their shoulders are slumped, di ba? So deep inside, it's sinabi niya, I'm okay. Alam mo, hindi talaga siya okay, no? That's because yung non-verbal cues nila are telling different story, di ba? Kumbaga, pumapasok talaga dito yung kasabihan na sinabi natin kanina that actions really speak, no? Louder than words. Ayan, no? Now let's talk about bakit mahalaga yung mga non-verbal communication. Di ba pwedeng wala na lang sila? Di ba? The answer is they show feelings kasi and emotions. Diba? Non-verbal cues help us express what we truly feel, even when words fall short. No? It also supports verbal messages and prevents misunderstanding.
Diba? Our body language, tone, and gestures reinforce what we say and help others interpret our meaning more accurately. Also, through nonverbal communication, conversation becomes more meaningful. When nonverbal and verbal communication align, interactions become richer, more engaging, and more impactful. No, tandaan po natin, nonverbal communication, kanina, define natin siya, it refers to all the messages we send and receive without speaking. Diba? Ayan, sabi rin natin that this includes our facial expressions, our eye contact, our gestures, no, our posture, our physical distance, even our tone, diba? How fast we talk, how slow we talk, diba? How loud we talk, and then the volume, diba? Kasama lahat yun. Kaya kahit wala tayong sabihin talaga, people are already forming impressions based on how we look and how we move. Diba? Kaya sa klase, pag nagpe-present, diba? Imagine sasabihin nung, ano mo, nung kaklase mo, I'm confident. Pero nakatingin siya sa floor, 'di ba? Fidgeting the whole time. So, maniniwala ka bang confident siya? Of course not, 'di ba? Kasi your body language should match your words because communication is not only about what you say, it's also about how you present yourself. 'Di ba? So, doon pumapasok ang nonverbal communication. Kagaya kapag recitation, no? Hindi kailangan sabihin din ng bata na gusto niya sumagot. Sometimes tignan mo lang sa mata niya eh, 'di ba? Na parang gusto niya sumagot, ayaw lang niya magtaas ng kamay. Minsan makikita mo naman sa movement ng paa niya. Kasi sinasabi rin naman 'yon, no, sa mga studies din that pag ang isang bata, ang isang tao, nag-move forward siya ng paa niya, ibig sabihin gusto niyang mag-share, gusto niyang sumagot, 'di ba? Pag ang bata, kamot ng ganyan, 'di ba? Para siyang rocking chair na nagsasalita sa harap. Hindi mo masabing confident siya. Kasi nga, hindi siya naka-firm, 'di ba? Tapos naka-slouch pa siyang ganyan, no? Pansin rin natin the manner how we talk, 'di ba? Minsan, paano tayo magsalita? Sobrang hina. Kasi sikreto 'yun eh, 'di ba? Minsan sobrang lakas. Kasi sobrang saya natin and confident tayo sa sinasabi natin, no? So, doon sa part na 'yon, nakikita natin kung gaano kahalaga ang nonverbal communication. So, isa-isahin natin yung mga nonverbal communication na to. Let's have the facial expressions. So, of course, from the term itself, these are the movement of the face that communicate emotions. Kagaya ng pag-smile, kagaya ng pag-frown, pag-raise ng eyebrows, at pag-nod with a smile. Pwede rin yung pag-iling, di ba? Ano pa yung ginagagawa ng face natin? Pag-irap, no? Pag-ikot ng mga mata. Those are all ayan, facial expressions. At may mga kanya-kanyang meaning po ang mga yon, no? So, our face is hindi lang siya ginawa, 'di ba? Para magkaroon tayo ng magandang face, no? Pero every time then our face is always conveying a message, no? And our face is probably the fastest way people recognize our emotions. Ang smile, kagaya ng nakasulat diyan, usually shows friendliness, no? Samantalang ang pag-frown or pagsimangot, ibig sabihin disappointed ka, frustrated ka. Pag tinaas mo yung kilay mo or when you raise your eyebrows, 'di ba? May ibang meaning din 'yon. Ganun din kapag tumango ka, 'di ba? Kapag gusto mong magpakita na ikaw ay na-surprise sa kanilang inihandang ano, 'di ba? Parang celebration. 'Di ba? Another facial expression naman 'yon. Kapag gusto mong i-motivate or encourage yung isang tao, another facial expression naman papakita mo, 'di ba? When you agree with someone's opinion, another facial expression na naman 'yun. Sa face natin nakikita. Mabilis 'yon. Kaya nga yung mga hindi makapagtago ng mga facial reactions nila, 'di ba? Kahit na ganito yung sinasabi nila, nababasa mo agad, 'di ba? If they are genuine with their words or not, no? Ayan. Kagaya ng ganitong senaryo, 'di ba? Kunwari, igigreet mo yung classmate mo every morning. Pag sinabi mo yung good morning nang nakangiti, genuinely, syempre yung mga tao ma-feel agad nila, they are welcome. Pero, the same word, sasabihin mo, good morning, pero mukha kang naiirita. Di ba iba yung meaning nun? Iba yung dating dun sa taong makaka-receive ng good morning na yun. Diba? So, kumbaga, ang facial expression natin, it often reveals, no, what we really feel, no, kahit pa gaano natin to kagusto i-hide. Next natin is the eye contact. Yan. May meaning po ang mga titig at tingin natin. No? It is the way people look at one another during communication. No? So, dapat isa rin yung mata sa mga tinitignan natin. Kasi, it shows our attention. It builds confidence. It demonstrates sincerity. It encourages trust. No? But when we avoid staring intensely with the person we are talking with, di ba? Or parang iniiwas natin yung ating ang paningin, o may another ano yun, di ba? Meaning yun.
Especially kung pinapaamin ka niya. Ba't di ka makatingin ng diretso? Di ba? Ayan. So, eye contact is one of the simplest ways to show respect also and attention sa kausap natin. 'Di ba? Imagine mo, may kumakausap sa'yo tapos panay tutudot ka sa cellphone mo. Di ba nakakabastos yun, di ba? Ayan. O kaya naman, sabihin nating nagsasalita siya, tapos may baka ginagawa. Di ba? Parang low-key na sinasabi mo, hindi ka interesado doon sa kinukwento niya. And nakakasakit yon ng damdamin. Kapag ikaw nakatingin ka doon sa taong nagsasalita, ang kino-convey na meaning nun is nakikinig ka, attentive ka, 'di ba? Nagigets mo siya, no? Tapos syempre, nabibuild yung trust. At saka yung confidence doon sa conversation. Kasi, okay, binibigyan ako ng time ng tao na to. Okay, mapagkakatiwalaan ko tong tao na to kasi nakikinig siya. 'Di ba? Hindi yung parang papakita ka agad ng hindi ka interesado o may pinapanigan ka na agad na side, 'di ba? Remember, balance is important. So when we look away every few seconds, nakaka-distract yun dun sa taong kausap mo, no? Tapos, kung tinititigan mo naman yung isang tao din, tapos parang may kakaiba doon sa titig na yun, malagkit, naging uncomfortable naman yung kausap natin, di ba? So doon yung purpose ng eye contact. It shows na yung makausap natin, they matter. Lagay na lang natin yung situation natin doon sa situation nila. Pag ikaw ba nagsasalita, gusto mo ba, hindi ka nila pinapansin, di ba? So ayun, that would be the answer. Okay, now let's talk about the posture and the body language. So, it influences the way people perceive us. Sa paanong paraan? Ang pag-upo daw po natin or sitting upright shows our confidence, our engagement, and our professionalism, while ang pag-lean forward may indicate genuine interest, and it shows that we are attentive and we value the communication and the people. Pag naka-cross arm naman daw po tayo, it may signal defensiveness or discomfort. Pag open yung posture natin, it shows that we are approachable and warm. And ang body language and posture helps us build trust, no, sa ating kausap. So, mafe-feel nila that they are welcome, no, sa ating circle. Ayan. So, lahat po ng ano natin, yung tindig na tinatawag din na posture, no, ayan. May mga meaning po yung mga yan, no. Minsan, nai-ignore lang natin sila. But they talk more than our words na itatagdag natin. Diba, pag naka-slouch tayo, parang ang dating sa makausap natin, bored tayo, wala tayong paki sa usapan, mga ganyan, no? Yan. Pwede rin namang mukha tayong exhausted, ganyan. So, example na lang, pag may job interview, syempre hindi ka naman pwede naka-slouch doon. Kasi pinapakita mo doon na parang ang tikas ng tindig mo, di ba? Even when we are having a class reporting. Pero, syempre, kung beginner ka, di ba? Kaya sa mga estudyante, makita natin, may mga halata yung nervyos, di ba? Gumagano-gano sa mga kamay nila, halata yung pagninig, di ba? Halata yung pilit na ngiti. Ayan. So, nakikita natin po lahat ng iyon. May mga parang rocking chair sa harap, di ba? Parang sumasayaw-sayaw. Ayan. Kasi hindi sila confident, nakikita yun doon, no, sa posture. And of course, dahil ganun yung pinapakita natin, that would be the impression sa atin ng mga tao. Pero kung maganda ang ating posture, ang ating body language, definitely magiging positive naman yung impression sa atin ng mga taong nakakasalamuha natin o nakakausap. No? Ayan. Kasi sa gusto natin, etong ano natin, tindig, no, our posture, no? Ayan, ayun yung ginagawang parameter ng mga tao on how to judge us, no? Kasi ganoon din naman natin kasi kino-introduce sa sarili natin, 'di ba? Ay magalang siya, ano, 'di ba? Ay hindi siya mataray, mga ganyan. Nakikita nila lahat 'yon. So dumako naman tayo sa gestures. So these are the hand and the body movements, no? Ayan. Meron pang isa, which is the haptics. Hand movements din siya, pero ang haptics naman, kaiba niya sa hand movements lang ng gestures is dapat doon may kausap ka na and may mga physical touches na nangyayari. Pero sa gestures naman is hindi naman kailangan yon. Simply hand movement lang siya kagaya ng pag-wave, which could mean friendliness, saying hello, greetings, thumbs up, di ba? Which is a universally recognized gesture ng approval or agreement. Ayan. Other gestures are includes our head movements, ayan, pag nod, di ba? Ayan, pag raise ng hand, so kasama pa din po yan, no? Which could mean you want to speak, you want to ask question, you want to contribute to the discussion. Ayan. So, gestures can help us, no, emphasize our message, and sometimes it can replace yung mga words natin completely. So, for example, so saying yes, gaganong ka lang, di ba? Ayan. Instead saying bye-bye, gaganong ka lang, di ba? So, ito yung parang pinaka, close to the words natin, no? Ayan. So, example,
Imagine mo na you are watching your favorite vlogger, no? Tapos, nakatayo lang siya completely, no? Habang nagsasalita. Okay ba? Hindi, di ba? It would be boring, di ba? So, yung mga natural hand gestures, parang ng flavor, di ba? They add flavor to the communication. They make it more engaging, they make it easier to understand, no? So, siguro tatandaan lang natin na wag natin i-overdo yung mga hand gesture. Kagaya 'di ba kapag may mga nagre-report, may mga gano'n na gano'n, nagiging mannerism na, pag gano'n ng pag gano'n, 'di ba? Ayan. Kasi pag too much din naman yung mga movement natin, hindi na siya parang nakaka-reinforce, nakaka-distract na siya, particularly sa attention ng mga audience natin. So parang instead na na-help natin, 'di ba? Na supplement natin yung conversation, na-distract pa yung ating kausap. Okay, now we're here sa proximity. Ayan, so from the term proximity, we are talking about the physical distance. May meaning po kasi kada distansya, no? Ayan, the physical space between people during interactions. Pero sa ibang sources, may mga nakasulat pang mga meters, no? Ayan, or distance talaga, no? Sukat na sukat sila para masabing, ito is pang intimate, ito is pang casual, ito is pang public speaking, ito is pang group discussion, ganyan. So nakikita doon yung parang relationship nung tao or closeness nung mga nag-uusap. So in here, parang generic yung mga terms natin. We have the close distance. Ayan, so ginagamit natin close distance sa mga friends, sa mga familiar na people sa atin, no? Ayan, kung saan comfortable na tayo sa kanila, we already build trust with them, and yung relationship has the sense of easy, no? Easiness. And of course, may tinatawag tayong professional space o tinatawag naman nila sa ibang side na formal space. Ayan, kung saan merong nire-require na greater personal space. Kasama dyan yung mga public speaking. Ayan. Kasi doon kailangan mapakita yung formality, the respect, no? Yung um, authority nung nagsasalita sa mga audience, ganyan, no? So, doon dapat aware doon sa boundaries. We also have the comfort boundaries. Ayan, kung masyadong malapit, dyan pumapasok yung mga usapang intimate or intimacy. Pag masyadong close, mga secrets, ganyan, no? Kasi parang hindi kayo comfortable na may makakarinig na iba, 'di ba? You are being threatened, no? So napaka-mindful ninyo sa inyong mga personal spaces. And iba pa yung personal space din doon sa intimate. Pag personal space, sarili mo lang yon, walang lumalapit sa iyo doon. Your dialogue or conversation or communication could be with yourself alone. No, ayan. So, madali lang siya tandaan. Proximity, distance, di ba? Though may mga different situations na nire-require nga lang. Iba ang level ng space natin sa personal, sa casual or mga friends, ganyan, no? Sa mga informal, ayan, sa mga formal na occasions, ayan. So, meron. No? Depende sa setting. O mga public speaking, nabanggit ko pa nga kanina, no? Example, if someone na na-meet mo lang ngayon, suddenly bigla siyang ano, tumayo, tapos super close sa iyo while talking. Okay ba yun? Siyempre hindi, di ba? Medyo uncomfortable yon. So, hindi na siya medyo, uncomfortable talaga siya. So, dito pumapasok yung we need to respect the personal space ng bawat isa. And that is one way of showing consideration for other people's comfort. So, ang isang good communicator, alam niya yung boundary niya. And alam niya na ang mga spaces is a way to show respect during communication. Siyempre, wala yung teacher mo. Baka kalapit mo ba magtanong sa kanya gano'n? No, nagtatanong ka ng malapit pero there is still a space. Pero not to the point na parang yung body was lalapit na sa kanya. Di ba? Same also pag nag-uusap kayo ng friend mo, tapos pasikreto yon. Minsan, mas malapit, minsan sa tenga na nga, di ba? Para magpapalit na kayo ng mukha. Pero kung ang usapan niyo is open, di ba? Mag-friends kayo, madami kayo, may mga spaces pa rin yon. Di ba? So, ayun ang pinupunto ng proximity. May meaning na kinoconvey din po ang ating pagsasalita. It's the vocal elements beyond words themselves. No? So, the paralanguage, tinitingnan natin dyan yung pitch, the volume, the speed of speaking, the emphasis, and the pauses. So, this vocal quality shape how your message perceived and felt by the audience. Diba? Pag malakas yung boses mo, pag mahina yung boses mo, may meaning yon. Especially pag nasanis lang mahinang boses mo, biglang lumakas, ay galit ka na yata. Diba? Yung speed ng speaking natin, alam mong natataranta ka or nauutal ka, kita lahat doon. And may meaning ang mga, ano natin na yan, uh, vocal qualities. Then let's have the vocal examples daw. Ang kalmadong boses, it shows respect. Ang loud voice, it shows excitement, pero pwede rin namang galit. Pag slow yung speech mo, pwedeng you are too serious, di ba? So bawat pagbabago sa boses natin, sa tono natin, has meaning, no?
Kaya hindi kailangan sabihin ng tao na galit siya. Yung boses lang niya, enough na iyon, no? Para malaman mo kung galit siya or hindi, no? Ayan. So, kasi, for example, exact sentence or the same sentence, di ba? Pero pwede siyang ma-perceive ng iba-iba, ng iba-ibang tao din, based on your ilalapat na vocal qualities. For example, sasabi mo, the word is congratulations, pero you said it with excitement, tapos sincere, diba? Pero try to say congratulations, tapos flat yung voice mo, tapos parang hindi ka interesado. Hindi ba parang nakaka-off yun? Parang yung vibes is, masaya ba talaga siya para sa akin? Ganun, no? Kaya, yung mga shift sa tone na to, sa voice na ito, it often reminds us that our words, no, should be delivered in a good tone, no, good speed, no, correct volume, correct pitch. Otherwise, mag-misinterpret talaga tayo, no? Tone can either strengthen our message or can completely change it. Ayun po ang katotohanan when we use nonverbal communication, particularly this paralanguage. Remember po natin, people often remember how we said something, not just what we said. Siyempre, may mga kailangan pa rin tayong i-avoid, kagaya sa mga verbal communication. Kung may mga ina-avoid tayong mga vulgar, no? Mga curse word. So, sa non-verbal, meron din naman tayo. We need to avoid eye contact. We need to avoid avoiding eye contact rather. We need to avoid looking at our phone when someone talks. We need to avoid constantly interrupting with gestures. And we need to avoid crossing our arms excessively during conversations. No? Kasi mukha tayong arrogante, mukha tayong bida-bida, kapag ganun yung mga attitude natin. We need also to avoid fidgeting continuously and invading personal space. Kaya kasi nga, diba, ang space shows respect. No? Pag nagawa natin yan, no? Or pag ginagawa kasi natin mga yan, this behavior may result into disinterested, no? Nervousness, disrespect. Ayan. So, doon nagkakainitan, doon nagbabanggaan yung mga tao. No? Some non-verbal habits, hindi tayo aware, but they can accidentally send the wrong message. No? Kung may gagawin tayo sa mga naka-mention dyan, no? So, po pwedeng ma-feel ng mga tao kausap natin that we are rude, we are nervous, we are uninterested. Kahit hindi naman yung talaga yung intention natin. No? O, another example tayo. Imagine, nag-share ng problem yung friend mo, but you keep looking at your phone kada second. So, syempre, mafe-feel niya. In-ignore mo siya. Wala kang pake. Diba? Wala kang ka-empathy sa, sa buhay mo. You know what? Small actions can have a huge impact. So, that maging mindful tayo on what our body is communicating to others. Kasi nga, hindi laging words ang may meaning, even our actions. Let's match verbal and non-verbal communication at ano ang mangyayari. Siyempre, it would result to effective communication, no? Ayan. For example, the phrase, I'm happy for you. Sasabihin mo siya ng nakasmile, warm yung tone. So, anong resulta nun? That is genuine and believable. Kapani-paniwala siya. Pero, I'm happy for you. Tapos, rolling yung eyes mo, flat yung tone mo. So, that would be equal to insincere ka. Nakaka-confuse ka. No? Parang hindi totoo ang intention mo. Hindi siya pure. Ayan. So, if our verbal and non-verbal messages send the same signal, paniniwalaan tayo. Kasi nga, consistency creates credibility. No? Kahit naman pagtetestigo tayo, di ba? So, sinong pinaniwalaan? Siyempre, yung consistent pa ang sinasabi. And of course, yung consistent siya sa sinasabi niya, and at the same time, yung gestures niya is kina-compliment yung sinasabi niya. No? Di ba pwede sabihin, I'm really happy for you, tapos umiikot yung mata mo. Nakaka-suspicious naman masyado yon. No? So, most people trust non-verbal cues more than the words that we utter. That's why it's important to let our expressions and actions support what we are saying. Hindi yung nagne-negate ang sinasabi natin doon sa actions natin. Hindi po tayo parang nasa relasyon at hindi ito maganda na ang kausap natin is puro mixed signals. Diba? Kasi mako-confuse talaga tayo. No? Always ensure that our body language matches our words. Always remember po that nonverbal communication works together with verbal communication, and our facial expressions, eye contact, gestures, posture, tone, and personal space all affect how our message is received. Tandaan po natin ang golden rule sa ating communication. Let action support our words. No?
If we want people to trust us, respect us, and understand us, make sure our body language matches our messages. As for great communicators don't just speak, well, they communicate with their whole presence. At yun nga po, thank you so much mga people, no? Thank you for joining me today. Ayan, no? I hope this lesson reminded us that communication is more than just talking. Always remember, no, people may not remember every word we say, but they'll remember how we made them feel safe, how we made them feel seen, no? And how we made them feel valued. No? So use our words with kindness, let our actions reflect sincerity, and see you in our next lesson. And thank you for watching. Bye.